no? Kung paano magkaroon ng kutis artista. Doon po sa mga bagong tune in sa atin ay pwede nyo pong bisitahin ang aming website. I-type lamang ang number 8, trimedia.com, and then puntahan po ninyo ang aming broadcast live link. I-type po ninyo ang http:/number 8 trimedia.com/broadcast live, at inyo na po kaming makikita ng live streaming dito sa ating programa. At dito rin po ninyo makikita ang mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. At kung po sa mga gusto makipag-participate sa ating discussion, pag-uusapan po natin ngayon ang tungkol sa acne or pimples. Pimples. Ayan, pimples sa mga layman, ano. So, kung gusto po ninyong mag-text, ang aming text line po ay 0977-342-1644. Inuulit ko po. Isulat na ninyo para kung yung gusto niyo may mga katanungan kayo tungkol sa pimples or acne, ang aming text line is 0977-342-1644. Ayan, binagalang ko kasi may nag-complain sa akin, Dok, ang bilis-bilis naman ninyong basahin yung numero. At ganun din po ang aming hotline, 412-0288. Inuulit ko po, ang aming hotline is 412-0288. Ayan. At bago po tayo magsimula ay nais ko pong batiin ng happy birthday ang aking panganay na anak, si Charles Martin Mendez. Happy Happy birthday. birthday. Happy Happy birthday, Kuya anak. Charles. Yan. Happy birthday. Talagang napakabait na anak niya. Alam mo, nung birthday ko, siya lang din yung buo ng celebration. Silang tatlo, silang magkakapatid. Siyang namuno sa yan. Siya gumastos. Okay. Oo. Mabait nga. Okay. So, siyempre, gaganti si Daddy. Ako naman ang magbo-blow out sa iyo ngayon after the program. Happy birthday, and to my late dad, ang idolo ng lahat ng mga San Migueleños. Ka-birthday po siya ng aking anak, si ex-Mayor Fernando Mendez Sr. Dad, wherever you are, happy birthday. Happy birthday. Alam ko natutuwa ka sa mga nangyayari sa amin ng inyong mga anak. At and then dun sa aking brother, si General Fernando Mendez Jr., belated happy birthday din sa kanya. Magbo-blow out siya sa Saturday. Magkita-kita ang buong family sa EDSA Shangri-La. Lahat daw kaming magkakapatid nandun. Promotion treat din niya. Narinig niyo po ba yun? Punta tayo dun lahat. Makikain po tayo. Shangri-La po. Ayan. At saka din kasi birthday din ng aming butihing ina, si Mrs. Priscilla Mendez. Wow. Mommy, I love you so much. Advance happy birthday. And kasi kami parang Oktoberfest. Yung aking brother naman na isa, si John Mendez, birthday naman niya tomorrow. Ayan, sunod-sunod. Si Jan? Si Jan, oo. Hi Jan. So, happy birthday sa inyong lahat. Magkita-kita tayo. Mamaya, darating ako dyan sa Crown Plaza for the dinner, and then on Saturday, magkita-kita po tayo. Alright, sa lahat ng mga nakikinig, punta tayo dun sa Crown Plaza. Invited sila lahat. Kakain po bring tayo your own dun. baon. Okay. Well, ngayon po meron akong mga kasamang makiki-participate dito sa ating discussion about pimples. Aalamin din natin ang kanilang sikreto ng magandang kutis. They are one of the most sought after actor and model, commercial models and actor. Yan, I would like to welcome sa ating show, Klinika on Air, Mr. Ben Isaac and Mr. Kirst Viray. Bumati kayo. Yes, magandang gabi. Oh, yes. Wow. Sa inyong lahat. Alam mo, na-miss ko kayo eh. Dati mga co-host ko kayo rito Oo. Pero ngayon, mga Guest guest na ko ngayon. na kayo ngayon. Talagang ibang level na, Jim? Oo. Kaya lang wala kayo kahapon, kaya wala kayong perfume. Gusto kong tanungin, anong birthday mo? Anong birth month? February. Okay. So Love month. Pisces or Yes, Pisces. Pisces. Okay. Ikaw, Kirst. Feb 17. Pisces. Ay, pareho rin itong dalawa. Kagabi naman, sila dun sa loob, puro Gemini. Nag-iisa na naman ako. Aquarius ako eh. Aquarius ka pa. Okay. Pero pareho kayong February. Mm. Okay. Ayan. Tatry kong ihingi kayo ng perfume dun sa sa isang sponsor natin because meron sila yung 12 zodiac signs. May mga kanya-kanyang mga perfume, may mga kanya-kanyang scent.
Tingnan natin, oo. Okay. So, nako, bukas pala ay doon sa programang Shalala and Friends ay mamimigay ng papremyo bukas Friday, October 23 sa Barangay Hall of 369 New Antipolo Street, Zone 37, District 3, Santa Cruz, Manila. So, thank you daw kay Chairman Engineer Manolito R. Calyanta, Kagawad Richard Benitez, Richie Santos, Secretary Marcelita A. Renas, at sa lahat ng mga tanod. Ayan, makaka-receive sila ng gift pack from 8 Trimedia. Okay, bago tayo magpatuloy ng ating talakayan tungkol sa ating topic for tonight na acne or pimples, ay magkakaroon po tayo ng short break. Ang ating time check iganap ng 6:16 ng gabi. 8 Trimedia Pro Incorporated. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maaksidente ako? Buti na lang, ang tuna namin nag-SSS Alcansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwanang kontribusyon. Ipon kong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alcansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air. At ito po ang inyong lingkod, Dr. Charlie Mendez. At ang ating topic po ngayong gabi ay tungkol sa pimples. Alam mo, hindi pa tayo nagsisimula. Meron na ako ritong na-receive na text message. Sabi niya rito, is a stressful job a factor in acne? Yan ang kanyang sinasabi rito. Siguro very, very stressful yung kanyang trabaho. At maybe dahil dun sa kanyang stressful na trabaho ay malamang tinatagyawat siya, ha? Siguro yun ang point kaya itinatanong ito ng ating texter. So halos kasi lahat ng tao ay naniniwala na ang stress ay nakakokos ng pagtatagyawat. Kayong dalawa, ano palagay ninyo? Sa akin po, Dok, hindi naman. Sa akin, Palagay mo hindi because tama yan eh. Kasi ang stress is kakambal na ng buhay natin yan araw-araw. Ay ako naniniwala na sa loob ng maghapon, once in our daily activities, nakaka-receive tayo ng stress, nakakaranas tayo ng stress. So stress is a part of our daily life, and it is obviously impossible na hindi tayo makaranas ng stress. So kung ang ating kutis ay nagkakatagyawat or pumapangit dahil sa stress, siguro lahat ng tao ang pangit na ng balat. Bakit ang isang Ben Isaac, ang isang Chris Viray, ang gaganda ng kutis? lagi po kami ni stress. Considering na, syempre, di ba, trabaho mismo, yung stress Yeah. ng sa oras, yung mga hinahabol ninyong mga, di ba? Trabaho po. Trabaho, nakaka-stress na yan. So, I think, basically, for me, tama ka, hindi. So, although, siguro, yung factor na nakaka-cause ng pimples kung na-stress ang tao is yung pagkakaroon ng hormonal imbalance. Kasi ang pimples naman ay hormonal in nature usually. Ang androgenic hormone na tinatawag, yung androgen, yung mga male hormones. So well, dito sa nag-text sa atin kung yung stressful job
a factor in acne. I don't think so. Pero kung kayo po ay may marami ng tagyawat at kayo ay lalong stressful yung trabaho nyo at napansin nyo, lalong na-aggravate yung pagtubo ng pimples, pwede siguro na secondary yun dun sa stress na nararanasan nyo dahil nagkukos siya ng hormonal imbalance. Oo. And kasi nung last time, may nag-text sa atin kung ano daw ba, kung yung daw bang tawag dito, hindi paglilinis ng muka, nakakakos din ng tagyawat. Wala din po yun, hindi porke matagyawat ka, ibig sabihin, madumi ka na sa katawan, madumi ka na sa sarili, hindi din po. Opo, naniniwala po ako dun, Dok. Hindi kasi sa akin, pag nag-makeup minsan ako galing sa shoot, tas hindi na ako hilamos, ganun. Oo. Wala rin po wala rin pong kinabukasan, wala naman pong pimples. Exactly. Sabi, Kasi hindi po ako katulad mo naniniwala kasi, dun. what I noticed dun sa complexion mo, hindi ka open pores eh. Hindi siya hindi, kasi yun yung problema natin. Katulad ni Chris, hindi din, yung wala halos pores. Kasi yun yung factor kung bakit nagkakaroon ng pimples kung open pores ang isang tao. Ayan, may mga texters na tayo from, ang dulo po ay 6869. Good evening po. Tanong ko lang po kung paano po makokontrol ang acne. Nick? Okay. Any idea kayong dalawa from the two hunks na nandito? Palagay ninyo, paano makokontrol ang acne? Syempre, Dok, di ba hindi. Normally naman yung Yan, pag-wash from a ng... nurse point of view, kasi nurse ka somehow nasa medical profession ka din. Sa palagay mo, paano i-control ang acne? May mga ginagamit din, Dok, di ba, ng mga product. Pero minsan, syempre, yung mga sabon na ginagamit mo na pang ayan, wash. that's one factor. Sensitive. Dapat hindi comedogenic. Oo. Dapat yung soap ay hindi nakaka-stimulate ng comedone formation. Kasi nag-i-start ang acne naman sa comedone. Hindi po ba by genes yan, Doc? Whiteheads, blackheads. Yung sa pagkakaroon ng actually, pimples? Hindi genetic yan. Hindi ba genetic? Hindi siya hereditary. Hindi porke ang magulang mo Ganun. ay matagyawat, automatic Ganun ka na yung rin. anak. Maraming ganun na. Kasi napansin ko sa amin, hindi ganun eh. Hindi kami talaga Tagyawat. tagiwat. Opo. Saan ka bang lugar? Saan ka? Pangasinan po. Pangasinan. What about you, Kurs? Pangasinan Same ka lang rin. kami ng Yun eh. Alam mo yung province. sinasabi nila, siguro yung lugar na tinitirhan ninyo is very near dun sa dagat or sa lugar na kasi sinasabi ng mga siyentipiko na yung mga ganun, since alam naman natin salt water yung dagat no? Opo. Nakapag-close ng pores yung hangin. Pero ang problema natin, Itim. nakakapangitim naman. Pero yung pores ng mga nakatira sa malapit sa dagat, naka-close. Pero hindi rin, Doc, kasi nung bata ako, yung high school ako, ganun. Nagtataka sila kasi di ba yung iba meron, yung iba wala. Ako wala, yung iba meron, parang ganun. Ba't hindi lahat kami, di ba? Sabi nila parang pagdating ng ganyan age, kakaroon ka ng ganyan, ganyan. Totoo pa po ba yun, yung ganung age? Magkakaroon talaga? Actually, ang start ng pagkakaroon ng pimples is at puberty because doon na nag-i-start mag-secrete ng hormones, both ang women at saka ang kalalakihan. Doon tayo nag-i-start na mag-secrete na ng testosterone, yung male hormones. And kaya nga doon na develop yung mga secondary sexual characteristics natin, like yung mga mustache, magkakaroon ka na pubic hair, magkakaroon ka na ng muscles, yung ganyan. Dahil doon tayo nag-i-start mag-secrete ng male hormones. And then yung ding male hormones na yon ang responsible sa development ng pimples. Ngayon, siguro sa kaso mo hindi sumobra. Tama lang yung secretion ng male hormones. Kasi yung ibang mga pasyente na like ang environment nila medyo nandun sila sa mga kasi may mga pag-aaral tungkol dyan yung mga exposed dun sa mga sexual activity, they are more prone dun sa surges ng hormones. So marami kasi sa probinsya, alam mo naman yung walang dingding lang ang pagitan ng mga nila. So nararamdaman nila yung kaluskos o kilos ng mga magulang nila pag gumagawa. So na-stimulate yung ganung nila, and then ayun domino effect na maagang na-expose or na yung napopollute ang kanilang mind.
maaga nilang natututunan yun. And then doon sila nagdi-develop ng pimples eventually. Dok, tanong ko lang po, naniniwala ba kayo dun sa pag in love ka daw, nagkakaroon ka ng pimples? Yes, of course. Totoo yan, no? Kaya nga sinasabi, hindi ko sinasabing totoo. Pero ang cause niyan, kaya sila nagkakaroon ng pimples, dahil in love siya, yung parati niyang iniisip. Again, ang effect nun is hormonal imbalance. Dahil na in despair ka, nag-iisip ka masyado, hindi ka mapagkatulog, hormonal imbalance. Tutubo ang tagyawat sa ilong, tagyawat sa Sa akin, Dok, hindi sa muka. Sa kamay. Oo, ganun na. Kahit saan yun. Okay pwedeng po. ganun. Basta tumutubo siya. Okay, naku, kailangan nating sagutin. So, yun, paano makokontrol, nasagot natin kanina. Last 4 digits is 7446. Doc, ask ko lang po, may mga bawal po ba kainin pag may acne? Kung actually wala ring direct correlation, wala naman direct na correlation ang diet and acne. Although yung recent study, sinasabi nila yung mga mahihilig sa mga fast food, yun daw yung prone mag-develop ng acne. But actually, sa aming mga libro, sa medisina, wala namang bawal, wala namang yung dito sa atin sa Pilipinas, bawal daw kumain ng mani. Yung peanuts, sabihin ko pa peanuts, bawal daw kumain ng chocolates, nakakatagyawat. Actually, hindi nga yung usually kinakain ko doon. Lahat na yan. Totoo. Ako din ever since mahilig ako sa chocolates, but wala naman, hindi naman nangyayaring ako ay nagkakaroon ng maraming pimples because of that. Ang recent studies, ang medyo nakaka-acne daw yung mga fast food. Siyempre, hindi naman natin pwedeng siguraduhin yan because tayo mahilig tayo sa fast food, di ba? Bago nga tayo matulog, andun tayo sa isang fast food area, bumakain tayo niya, pero wala naman tayong pimples. Naka-two-piece chicken ganun. Exactly. So, po yan, siguro depende na rin dun sa lifestyle ninyo, kung talagang yung lifestyle ninyo is masyadong o kaya baka kayo masyadong a negative thinker, mga pessimistic, minsan yung mga ganun, siguro just treat life as parang wala lang, masaya lang, at just live one day at a time, na hindi po nyo binibigyan ng unnecessary pressure yung inyong sarili. Kung ano po yung nasa atin at pag natin, kumbaga, maging masaya na tayo. Huwag tayong masyadong maghangad ng hindi naman natin kaya. Okay? So, wala pong direct correlation ang food with acne. From another question sa same texter natin from 6869 ng dulo, kung may acne na po, pwede po ba gumamit ng astringent? Meron nga tayong astringent na ginagamit directly for acne. Ang astringent kasi ay sometimes inire-recommend natin yan doon sa mga oily ang skin para may oil control, mabawasan yung oiliness. We recommend astringents, and we have astringents na fortified with anti-acne ingredients. So definitely ay na-allow natin gumamit ng astringent ang mga tao na may acne. At lalong-lalo na yung mga allergic sa mga sabon. Kayong dalawa, do you use mga liquid soap or bars? Ano bang ginagamit ninyo? Mga Doc? Bar. Usually mga bar. Bar soaps. Oo, anong brand? Okay, sige. So, yun, meron kayong ginagamit na na liquid soap, bar soap Ako kasi mas preference ko din talaga yung pag nagba-bar soap ako, kailangan ilalagay niyo yan dun sa mga lalagyan ng sabon para hindi siya naaalikabukan, hindi na nahaluan ng iba. Yan, oo. So, yes, you can use astringent, okay? From Irish ng Santa Mesa. Totoo po ba pag open pores ka, mas madali ka magka-pimple? Oo naman, kasi nga open yung pores mo. So, madaling pasukan ng mga bacteria. Ang galing okay.
Yan, no, sabi ng ating guest ngayon, si Chris, yes daw. Dahil pag open ang pores, mas madaling pasukin ang bacteria. That's true. And yung dirt, mas madali rin Oo. maka-penetrate So doon Yeah. nagkakaroon siya ng mga ano. ng contamination. So, nai-infect. Tama yon. Ang development kasi ng pimples, nag-i-start yan dun sa sebum. Actually, ano yan, nag-start yan as whiteheads, blackheads, ano. Yung sebum na yon, nagsisecrete talaga yan. Affected yan ng temperature kung nagpapawis ka. Affected yan ng hormones. Nagsisecrete ng sebum yun, yung mga parang taba, ang Oo, puti. Na yaan, naiipon yan sa ilalim. Kung close ang pores mo, hindi yan makalabas. So, ang nangyayari, nandoon siya, bumubukol, and then, pag ang isang tao ay, ano yan, piniga mo yan, o tiniris mo yan, pinipuwersa mo magkaroon ng, Kinukutkot. lumabas yung, Oo. yung sebum, oftentimes, nakikreate ng inflammation sa loob yan, or eventually, baka, ayan, mapasok ng bacteria. That's the time na mamamagayan at magnanana. So yun, nagiging ano na siya, nagiging taghiyawat na infected. Yun yung pro na mag-leave ng mga pimple marks na malalim. Kaya nga ina-avoid natin na sinasabihan natin yung mga pasyente natin na i-avoid nila na mag-manual manipulation ng kanilang mga pimples. Because pag ginawa po ninyo yan, ayun, magsi-secondary bacterial infection yan. And eventually, yun, magli-leave yan ng mga Scar. malalim na pimple marks or scars na mas mahirap na naman nating ayusin or gamutin. Siyempre, ayaw natin ng may mga marks na malalim sa mukha natin, di ba? May mga pasyente nga na talagang punong-puno na. Mabuti na lang may mga machines na tayo, may mga regimen na available, pero medyo expensive. Oo. Kaya, medyo kung kayo po ay... Kaya nyo nga yun, Dok, di ba? Yes, Sa Derma. kayang-kaya natin doon yan. But yun nga, may konting presyo yan. Kaya if kung ako po sa inyo, kung hindi naman ganun kalala yung pimples ninyo, wag na lang ninyong pindot ano tawag Tirisin. yun? Tirisin. Tirisin Oo. pala. Because pagka ginawa po ninyo yun, ayun, pwedeng mag-iwan ng malalim na Kasi pag lalo pimple mong marks. kinukutkot, tirisin, wala, Dok, magkakaroon Mag-i-infect. infection. Lalo na, baka Lalala. hindi naman hinugasan yung kamay, yung Kamay. daliri. Oho. Kung saan galing yung kamay. Magi-introduce kayo diyan dahil syempre totoo nahawakan mo yung halimbawa nagpunta ka sa supermarket, kung naghahawak ka ano ng yung mga nahawakan. produkto diyan na marurumi, hindi mo alam. Kahit And then lang lang hinawak sa mo. pera, Dok, mas marumi na. Exactly, tama 'yun, oo. And then pag po ginamit niyo yan sa natin sa balat ng mukha, ay madali yan, madaling ma-infect yan lalo na kung open pores sila sa katulad ng sinabi mo kanina. So yun, tama si Iris ng Santa Mesa. Mas madaling magka-pimple ang isang tao na open pores. Okay? So sabi naman ni Veng ng Tondo, Manila, good evening po. Totoo po bang nasa lahi daw po ang pagkakaroon ng takiyawat? Ayun. Ayan, parang nasagot ko na siya kanina, Veng, Kanina, pero Opo. actually it is not hereditary. Although may mga gifted talaga na bata. Alam mo, magugulat ka nga Speaking of Tondo, Manila, no? According to yung recent census, yung mga sumasali sa mga beauty contest ngayon, nagugulat sila yung from Tondo, Manila. Ang kaganda ng mga balat, Ang At kikinis. pag tinanong mo kung saan sila nakatira doon, doon pa sa tabi lang ng mga squatters area, pero hindi mo iisipin na doon lang sila nakatira kasi ang gaganda ng balat nila, pantay-pantay, walang blemishes. So sometimes alam mo yung mas resistant pa nga yung mga skin ng mga bata na hindi masyadong gumagamit ng mga mamahaling astringents, mamahaling soaps. Mas maganda pa yung nagiging kondisyon ng kanilang balat. Na eventually ay of course kung halimbawa lang yung kasing kanila ang nangyayari diyan, napaka lang, kumbaga low maintenance yung ginagawa nila sa kanilang balat. Hindi sila masyadong ang nagiging problema na lang nila diyan pag halimbawa sumasali sila sa mga beauty contest, ini-enhance na lang. So katulad niyan pag dinala kunwari sa amin sa clinic sa Derma World, na lang, enhancement na lang kasi basically maganda na yung mga balat nila.
Kaya katulad nyo, di ba? Sino bang mag-aakala na you are from Pangasinan? Kung titingnan kayo, parang kayo mga anak ng mga Wala, Dok. parang mga foreign blood, ano? Nung pala, from Pangasinan. Pangasinan Oo. kami, Dok. Pinoy na Local Pinoy. lang mga local lang kami, Dok. Ayun. Okay, napakaganda ng ating discussion pero puputulin muna natin sandali. Magta-time check po tayo. Babalik po tayo makaraan ng ilang sandali. Ang ating oras ay ganap ng alas 6:36 ng gabi. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. 8 Media Pro Incorporated. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. DZRJ 810 at 8 Trimedia Broadcasting Networks. Narito ang mga programang kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan. Mga programang ipinagmamalaki ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Simula alas 5 hanggang alas 9 ng umaga, bibida ang mga kabataan sa New Bandido kasama si Pia Morato. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, mga balita at makatotohanang komentaryo ihahayag sa Lapid Fire kasama si Percy Lapid. Maaasahan at mapagkakatiwalaang public service ihahatid sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa programang Katapat at Karancho kasama ang inyong katapat Mayor Fred Lim at inyong Karancho Miguel Hill. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, babaha ng limpak-limpak na papremyo at kasiyahan sa Shalala and Friends kasama ang Shalala ng buhay niyo. Alas 12:30 hanggang alauna ng hapon, mga nagbabagang balita ang ihahatid sa Balita sa Tanghali kasama ang inyong Karancho Miguel Hill. Sariwain ang mga awiting nagbibigay inspirasyon sa saliw ng musika noon at ngayon. Alauna hanggang alas 2 ng hapon kasama sina Lloyd Umali at Ima Castro. Kayo naman mga amiga, usapang babae sa Girl Talk alas 2 hanggang alas 3 ng hapon kasama si Pelita Peralta Uy at DJ Tony. Mga pinakahuling entertainment updates at pinakasariwang chika ihahatid sa alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Showbiz Galore kasama ang nag-isang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando. Alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, mga pinakahuling kaganapan sa maghapon ihahatid sa Balita alas 4 ni Tolitz Laurenio. Alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, mga katanungan ng lipunan bibigyan ng kasagutan sa 8 Diretso kasama sina Joey Falcon, Jerry Ya at Percy Lapid. Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, usapan para sa wastong kalusugan ihahatid sa inyo ng Klinika on Air. Samahan ng mga batikang doktor ng bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Mga dekalidad na programa sa radyo na gagabay sa pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Dito lamang mapapakinggan sa DZRJ 810, ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Trimedia Pro Incorporated. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez. Yes, balik po tayo sa ating programang Klinika on Air with Doc Charlie. At tayo po ay nag-uusap-usap kung papaano magiging kutis artista. Yan. Alam mo, may nag-text po sa akin, i-announce ko daw yung mag-warn daw po ako diyan sa mga nakatira sa scout area. Kasi meron na namang gumagalang modus operandi ngayon na kakatok doon sa kanilang bahay at siguro ay nag-oobserba yung mga mga magnanakaw
nakakatukan nila yung kakatok sila sa mga bahay na pag wala na yung mga may-ari ay kakausapin nila yung maid. May pinasok po na bahay kanina diyan sa may Scout Castor at talagang nagkakaroon ng malalang commotion ngayon diyan diyan sa street. Sa Scout Dok, hindi nyo ba Castor alam, ngayon. ganun din nangyari sa bahay namin sa probinsya. Talaga? Opo, Okay. pinasukan ang bahay namin. Mm-mm. Nanay ko lang dun Okay. Tapos kinausap, as in Dok, alam mo ba yung nangyari? Mm. Wala siyang kamali-mali, binibigyan ng mga gamit. Wow. Oo. Totoo ito Dok, nangyari to sa bahay po Sa namin. probinsya. Naibigay na yung... So yung- parang ang nangyari parang siya. Opo, na- parang may pinapaamoy silang, hindi ko alam kung Okay. may pinaamoy kay nanay ko, kay ganyan-ganyan, o may Mm. may pinapakita lang. Kasi Na parang binibigay. Oo. Alam mo yung ganyan, parang hini-hypnotize daw Yung sila. parang ganun May po Dok ang hypnotismo. nangyari. Hindi ko alam, hindi masyadong naging klaro dito, hindi nila binigay sa akin ng detalye. Basta ang sabi, may bahay daw na napasok ngayon dito sa Scout Castor. Ay hindi na Dok, may iba kasi Oo. malapit ng So dapat po yung mga kasambahin natin, pagbili na ninyo, na huwag po kayong basta-basta magpapapasok dyan sa inyong mga kabahayan. Opo, mag-ingat Kasi po tayo. Magpapasko, maraming Nangangailangan. marami nangangailangan, oo. At okay lang po sana kung wala namang madidisgrasya, ang mas nahirap po diyan kung yung Pamilya. merong sa pamilya na talagang magkaroon ng problema or masugatan or worse ay mapatay, Sige po diyan sa mga taga-scout diyan po, sige po, sana po ay marinig ninyo itong ating paalaala, itong warning sa inyo, na dapat maging maingat po tayo dahil iba na po yung nag-iingat at para tayo po ay makaiwas sa disgrasya. Actually, hindi lang po taga dyan, kahit saan pong lugar. All over, Opo. tama. Hindi tayo nakasiguro sa mga tao ngayon kasi nangangailangan nga. Sabi nga ni Doc, December na po Ayan, oo. Yes. So, doon po sa mga kinauukulan, dapat po alamin natin itong bagong modus operandi na ito at para hindi na sila makapag-hasik ng lagim dyan, lalong-lalo na dito sa mga lugar ng mayayaman. Okay? So, doon po sa mga ka-tune in lang sa amin, ang aming website po ay number 8, trimedia.com. And para po kayo makapasok at mapanood kami ng live, makita ninyo yung mga guests ko ngayong gabi, ay puntahan lamang ninyo ang aming broadcast live link. I-type ang http://number8trimedia.com /broadcast-live. At para po masubaybayan ang live streaming ng aming mga programa, ay pumasok po kayo dito sa ating link. And then makikita nyo rin dito ang aming mga social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. At doon po sa mga may katanungan, patuloy po kayong mag-text ngayon sa amin. Ang aming text line po is 0977-342-1644. Ayan. At ang aming hotline naman po is 412-0288. Okay, so mag-entertain muna ulit tayo ng mga texters. Nasagot na natin yung text ni, hindi pa pala, si Veng ng Tondo, Manila. Yung kung nasa lahi daw po ba ang pagkakaroon ng taghiyawat. Well, katulad po ng aking nabanggit kanina, wala po. May mga hindi po siya hereditary, hindi po siya genetic in nature. Pwede po na ang inyong mga magulang, puro tagyawat, pwede pong kayo ay Hindi. sobrang flawless. Okay. From Sandy of Pasig City, nakakahawa po ba ang pimples? Ayan, isa pa ring magandang tanong yan. Bigyan niyo ako ng sagot. Palagay ninyo, nakakahawa ba ang pimples? Hindi po, hindi. Okay. Sa akin hindi Doc kasi based on my experience Doc kasi nung bata ako, nung college, ay high school, fourth year high school ako. Yung mga classmates ko ang dami. Siyempre ako wala, nagtataka sila, ginaganyan nila sa mukha ko. Okay. Hindi naman nagkakaroon. Yun ang experience ko Doc. Ay, naka-experience ba kayo na halimbawa nung mga nagba-boy scout tayo or cub scout, yung classmate natin na matagyawat, pag ginamit yung una na yon, ayaw mong gamitin, naranasan nyo ba yon? Hindi ko naranasan. So basically hindi kayo naniniwala na nakakahawa. Sa akin hindi po talaga kasi experience ko po yun Very right, tama. Hindi po nakakahawa ang pimples kasi as I've said, this is usually hormonal in nature. Yung comedogenic hormone responsible for these are yung androgen and testosterone, yung male hormones na yan. So hindi po nakakahawa. From Roger of Quezon City, ano po ba yung pangunahing lunas kapag nagkataghiyawat ka?
pangunahing lunas kung nagkatagyawat? Well, first and foremost, it's a normal thing eh. Lalo na kung Proper hygiene. kung ikaw ay nasa adolescent age. At ang pimples po kasi, yung normal course niyan, at the age of 20, pag nag-20 plus na kayo, dapat nawawala na yan. Oo. So, i-expect nyo ang pimples ng magmula 13 to 19, going 20. Pero dapat pagpalapit na kayo sa 20, nagbabawas na yan. Dapat. Ngayon, kung patuloy yan, medyo pathologic yan. Kailangan na po na ipacheck ninyo sa mga dermatologists kung talagang sobrang lumalala. Pero yung pong pagkakaroon yan during the teenage period, normal po yan. So, anong pangunahing lunas? Of course, Mga facial wash no? Or mga... the usual is yung manipulation or facial cleaning yan. Hayaan po natin na sila yung magtanggal ng mga pores, ng mga blackheads, whiteheads. Huwag po nyong tirisin, mas tama na ipatanggal po natin yan dun sa nakakaalam para hindi siya mag-leave ng mga marks. Kung nakakakita po kayo ng mga tao na patong-patong yung tagyawat, tinagyawat na, nagkapeklat, nagkapatong pa uling another, kaya lumalim ng lumalim. Ang nangyayari po doon, ayun, yung surge ng hormone sa kanila is overwhelming. And then, tinitiris pa nila yung pimples, kaya nangyari yon. So, kung kayo po ay talagang nakikita nyo na yung inyong tagyawat ay cystic, pumunta na lang kayo sa dermatologist nyo. We know what to do. Pwede kaming magbigay ng mga pang-control ng hormonal surge, pwede kaming magbigay ng mga antibiotic kung infected. Dun sa mga nagtatanong, kasi ang daming nagtatanong kung gaano to ba katagal ang pag-inom ng antibiotics sa tagyawat. Well, contrary doon sa pag-inom ng antibiotic kung ikaw ay merong ubo or sipon or lagnat na 1 week lang usually ang antibiotic. Pagka po sa pimples, ang regimen po natin diyan ay dire-diretso yan. Minimum of 6 weeks usually. So ganun katagal. At usually ang endpoint kung paano sasabihin namin na pwede ka na mag-stop mag-take ng antibiotic. Kung makikita po natin na medyo nagda-dry na yung mga areas na may pimples. So pag nagda-dry na siya, pwede ka na mag-stop. Pero for as long as meron pang nakikitang redness, dapat dire-diretsuhin nila ang pagtitake ng antibiotic. So pag nag-start po kayong mag-take ng antibiotic for your pimples, dapat po dire-diretsuhin nyo yan hanggang sa point na halos nawawala na ang pamumula doon sa mga pimple area. Okay? So, ang pangunahing lunas, ang mga ina-advise lang naman maligo araw-araw, mag-personal hygiene, magkilamos ng maayos, of course, mag-spray daw ng mga pabango. Nako, hindi, alam mo, positive outlook in life at matulog ng tama sa oras. And then, drink plenty of water. At saka, well, be happy every day. Oo. Parang be in love. Be in love. Mas madadagdagan in love eh. Yan, oo. At saka, siguro kailangan nyo ng collagen. Ayan, para maganda ang parang may kilala akong gustong magkaroon ng ganyan. Ng collagen. Collagen. Okay, yes. Kasi ang collagen kasi nakakaganda sa complexion talaga natin. Kinis. Nakakatanggal ng mga fine lines. Okay. Kasi pagka walang collagen, mangungulubot ang iyong kutis. Mangangayayat. Iinit ang inyong ulo. Okay. Ayan. Sabi naman dito, totoo po bang nakaka-close ng pores ang yellow para maiwasan ng pimple from ang ending po niya is 7446. Wow. Ako alam mo, meron akong kaibigan yung medtech days, yung babae ito na yan ang kanyang sekreto. Sinabi niya sa akin na kaya daw close lahat yung mga pores niya sa muka. Gabi-gabi ay nagyeyelo siya. Yung nilalagyan niya talaga ng ice yung kanyang muka. Sabi niya, it works. So, but I haven't tried kasi siyempre ang mga babae matsatsaga eh. Pero kung iiwasan na ay kung pag-iisipan po natin ay pwede na itong yellow kung nakaka-cause ng ng pagko-close ng pores, well,
maiwasan niya ang pagkakaroon ng pimples. Pwede po yun. Pero make sure na yung yelong ginagamit ninyo ay malinis ang tubig. Baka naman po yung tubig na kinuha ninyo, punong-puno naman ng bakterya. Baka naman lalo lang kayong mga tagyawatin. So, siguro, gamitin ninyo mineral water. Yun ang gawin yung yelo. And then yun ang gamitin nyo. Oo. Yan, okay? Ako po si Clark from Cubao. Good evening po. Ano magandang gawin po, Dok, para ma-prevent ang pagkakaroon ng pimples? Parang ano ba? Para ma-prevent ang pagkakaroon ng pimples? Medyo komplikado nga no. Kasi basically, sabi ko nga it's a normal natural phenomenon, ano? Pero katulad ni Ben Isaac dito, sabi niya hindi daw talaga siya nagkakaroon ng pimples. Alamin natin, bakit ka ba hindi nagkakaroon palagay mo? Anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo sa sarili mo? Dok, naliligo ako araw-araw, Ay, nagsasabon given naman ako. Okay. Tapos may specific diet, exercise, or wala eating naman. a lot? Kumakain ako ng sa tamang oras, na ganun. Okay. Tapos natutulog din ako sa tamang oras. Sa probinsya to, time na yung age ko, yung ganun. Yung 13 to 20. 20. Sakto, 20 pa naman ako eh. Okay. Tapos yun. Ganun, Dok. Yung basic lang Healthy talaga, yung lifestyle. yung healthy lifestyle. Healthy Tapos yun, lifestyle. kumakain ako ng lahat, gulay, ganun. Lahat ng klaseng pagkain, kinakain ko. Wala naman, di ko alam kung bakit. So hindi ka... Saka sa sabon nga ginagamit ko siguro. Kasi ang sabon naman kasi hiyang-hiyang yan eh. Pwedeng yung isang sabon na maganda sa'yo, pwedeng kay Curse, hindi maganda. Actually, opo. Pwedeng sa akin, hindi rin maayos. So well, in short, wala ka namang specific regimen na ginagawa sa sarili. Wala naman po. Ako kasi, alam mo, nung time na kasi medyo sensitive din yung skin ko sa mga iba't ibang soaps during my early years. So what I did is, ang ginawa, nag-ano na lang ako, nag-ano ko ng water na malamig na tubig. Talagang hinihilamusan ko yung mukha ko, puro tubig. Wala na akong Sabon na ginagamit. Sabon. And then pinapatuyo ko lang siya hanggang nakikita ko na yung pag pinunasan ko siya medyo may may dumi. Huhugasan ko pa siya uli. Ganun yung ginagawa ko kasi during my teenage years, nung high school years ko, naglalakad lang ako papasok sa school so talagang exposed ako dun sa Alikabok, lahat, sa araw. And then pagdating din sa school, 'di ba, nandun tayo sa minsan naglalaro kami ng Playground, ng basketball, track and field, so ang alikabok din pumapasok, na-expose tayo doon. And then yun, hinuhugasan ko lang kaagad yung aking balat. Hindi na ako nagsabon and it works for me nung time na yon. Pero pag naligo ako, that's the time na nagsasabon ako. Pero mga hypo or mga mga hypoallergenic soap or mga baby soaps ang ginagamit ko. Siguro pang baby yung aking kutis kasi may ganun. Okay. So yun lang daw ang magandang gawin para ma-prevent ang pimples. Healthy lifestyle, sleep, proper hygiene. Properly ng mga at least 8 hours, proper hygiene, hydration or yung water, drink plenty of water, maganda yan. Yun lang. And sa diet, no specific diet required. Hindi po bawal ang chocolates, hindi bawal ang peanuts. Kung matagyawat na, saka lang natin binabawal yun. Okay? From 7009, what is the best way to treat acne? The best way to treat acne is from a dermatologist's point of view, regularly you have to visit your dermatologist para po kung halimbawa talagang ang acne po ninyo masyado ng problematic, para ma-prick ng maayos yung mga pimples na may mga laman sa loob, para maiwasan ang paglilive ng mga pimple marks. Regularly nagbibigay naman kami ng ng parang package for that. And then if kailangan pong mag-antibiotic, nagpe-prescribe kami ng antibiotic. And of course, yung mga usual na binibigay natin na mga cleansing agent at saka mga anti-pimple regimen, nagbibigay tayo ng mga benzoyl peroxide, yung mga medyo cheaper pero effective naman. And ngayon, may mga magagandang anti-acne creams and anti-acne gel na naibibigay natin.
So, but the best way, of course, is yun pa rin, yung katulad kanina, healthy lifestyle. Oo. Do some exercises. Oo. Kasi, kumbaga nakakahinga yung ano natin, yung skin. Yung ating, yung perspiration kasi nailalabas niya yung mga dirt or bacteria from our system through perspiration. So, yun, exercise, proper hygiene, at healthy living. Huwag po kayong masyadong nagpupunta sa mga yung mga saradong lugar, mga bars na talagang closed na ang mga bacteria nagsasalin-salin lang. Matulog ng tama sa oras at yung fruits, maganda ang fruits sa ating balat. So, kung meron kayong chance na talagang kumain ng fruits every day or fruit juices, gawin po ninyo yan. Okay? From Irene of Mandaluyong City, meron po bang iniinom para kuminis o maiwasan ang pagkakaroon ng tagyawat? Ay, nako, palagi ko isa tong modelo because yan, marami kasing kumakalat dito sa atin ngayon yung isotretinoin na itinitake nila for 6 months at cutis artista sila. Yeah, okay. Yun po yung binibigay natin but it is on a case-to-case basis. At pag nag-start po kayong uminom yan, hindi kayo pwedeng magbuntis kung babae, bawal because this is teratogenic. At hindi rin kayo pwedeng mag-take basta-basta ng antibiotic because may cross-reaction po yan sa mga ibang klase ng antibiotic. Kung plano po niyong uminom dyan, might as well visit your dermatologist para maintindihan ninyo ng tama ang pag-inom. Malapit na naman tayong matapos. From Tisay of Caloocan. Si Tisay of Caloocan. Ano po ba ang mangyayari kapag napabayaan ang tagyawat? Dadami, Dok. Parang ano lang yan eh. Parang may kilala akong ganyan napabayaan pero dumami. Pero sa tulong ng magaling na doktor na kilala ko rin, unti-unting nawawala. At gumaganda ang kutis ng isang babaeng kilala ko. Okay. Ayaw na nating sabihin ng pangalan pero siya ay maganda na ngayon. Ayan. So, yun, ganun, mangyayari pag napabayaan ng tagyawat, of course, dadami yan, and then, pwedeng mag-leave ng mga pimple marks. So, syempre, lalala. Oo. Medyo papangit ang iyong skin. So, ang aking advice, syempre, as much as possible, agapan po yan. Lalong-lalo na kung halimbawa, ang nature ng gusto mong pasuking trabaho pagdating ng araw ay kailangan maganda ang iyong mukha, maganda ang iyong appearance. Dapat agapan ninyo ang inyong pimples. Madami na po tayong good regimen na pwedeng ibigay para po ma-abort ang pagkakaroon ng maraming tagyawat. Okay, last texter natin for now ay from Nicole of Santa Ana. Nakakatagyawat po ba ang mani? Ayan na, sinagot natin kanina. Okay, yung pong mani actually ay basically hindi siya nakakatagyawat. Ako talagang proven ko yan kasi mahilig ako sa mani. Mahilig akong kumain ng mani. Hindi inisip kasi nila, Dok, para kasing oily ang mani eh. Exactly. So, for example, pag nakikita nila yun, parang oily, ibig sabihin pag si skin yun, oily ka, magkakaroon ka ng Hindi, meron akong pasyente na sabi niya, talaga daw every time nakakain siya ng mani, nagkakaroon daw. Kinabukasan daw talaga kaagad, meron siya malalaki kaagad na 4 or 5 tagyawat. Tinry daw, sabi ko, baka nagkakataon lang yan. Sabi ko kasi, ako nga sabi ko, bumibili ako dun sa mga vendor pagka natatraffic ako, may naglalako ng mani Nauubos ko yon habang natatraffic ako pero wala namang pimples na tumutubo. Pero sinabi niya, hindi daw talaga. Pag kumain daw siya ng pimples, pag kumain daw siya ng mani, nagkaka-pimple siya. I'm sorry. Nagkaka-pimple siya. At tinry daw niya na huwag kumain ng mani. Nawawala yung pimples. Okay. Anong klaseng luto ng mani? Pwedeng nilaga? Pwedeng... I think pag nilaga, medyo hindi sila. Yung fried. Yung fried talaga nagkakaroon talaga ng pimples. Daw. Pero hindi sa galing sa mani. Yung adobong mani, yun ang nakaka-pimples. Kasi nga, mamantika. Katama yung sinabi para sa mga mo. fast food, Doc, di ba? Usually, mamantika rin ng mga fast food eh. Kaya nga, yung fast food, yung kinokorrelate talaga nila sa even sa ibang bansa. Okay. So,
Ayan, tapos na naman ang ating oras. Binabati ko ang mga angels ko sa Derma World, si Ice, si Dang, at saka si Russell. Hello, Russell. girls. Ayan, The three hello sa angels. inyong lahat dyan. At muli ay binabati ko ng happy birthday ang aking anak. Happy birthday, Charles Martin. Well, maraming salamat sa inyo, Kers and Ben. At napakaganda ng ating discussion about acne ngayong gabi. Pero talagang wala na tayong oras. Oras na po para magpaalam tayo. Ito po muli ang inyong lingkod, Dr. Charlie Mendez, para po sa ating programang Klinika on Air with Doc Charlie. Magbabalik at magkakanig po tayo muli bukas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Makinis at kutis pang-artista. Alamin dito sa Klinika on Air. Narito si Dr. Charlie Mendez.